Itong lalaki, halatang walang kasalanan. Pero ang mga kasama niya sa likod ay may mga hawak na mahahabang patpat. Handa siyang itulak. Sa loob ng malaking pader na dahan-daang nagsasara. Nagmakaawa ang lalaki sa mga kasama niya na palayain siya. Tila may nakatagong nakakatakot na halimaw sa likod ng pader. Pero para sa kaligtasan ng buong nayon, walang awang itinulak pa rin siya ng mga ito. Habang ang malaking pader ay dahan-daang nagsasara. Ang lalaki ay sumigaw ng desperado. Hindi. Ang likod pala ng pader ay isang gumagalaw na labyrinth, at ang mga batang lalaki ay nakakulong sa gitna. Tuwing umaga, ang mga pintuan ng labyrinth ay automatikong babukas. Maaari silang lumabas para hanapin ang daan palabas. Pero kailangan nilang makabalik bago dumating ang gabi, dahil ang mga pintuan ay nagsasara pagsapit ng gabi. Kapag may naiwan sa loob ng labyrinth, kakainin sila ng mga halimaw na lumalabas sa gabi. Kaya naman ang mga batang lalaki na nakulong dito, ay gumawa ng batayan ng kanilang pamumuhay, kung saan ang ilan sa pinakamabilis tumakbong mananakbo, ay lumalabas araw-araw para maghanap ng daan palabas, habang ang iba naman ay nagtatanim ng mga pananim, para lang makaraos sa buhay. Ngunit lumipas ang 3 taon, hindi pa rin nakakahanap ang mga batang lalaki ng labasan. Hanggang sa dumating ang isang batang lalaki, na siyang nagdala sa kanila palabas ng nakakatakot na labirintong ito. Lumabas na pala na kada isang buwan, may dumarating na bagong tao sa lihim na daanan, at maraming mga kagamitan para mabuhay. Ngunit ang mga taong ipinapadala rito, lahat sila ay binura ang mga alaala. Si Thomas, na baguhan pa lamang, ay katulad din ng karamihan dahil sa takot, ay pilit na tumatakbo, hanggang sa siya ay natalisod sa damuhan, at napansin na napapaligiran siya ng matataas na pader, at ang tanging labasan, ay ang pasilyo na nasa harapan. Para malaman ang sitwasyon dito, hinanap niya ang leader ng grupo na si Lao Hei, para itanong kung saan patungo ang pasilyo. Pero kahit anong tanong niya, hindi sumasagot ng diretso si Lao Hei. Nagbigay pa nga siya ng babala, kung wala ang kanyang pahintulot, huwag na huwag kayong basta-basta papasok sa daanang iyon. Dahil dito, lalo namang nagtataka si Thomas. Gusto niyang malaman kung ano ba ang mayroon sa likod ng pader, hanggang sa may 2 lalaking lumabas mula roon. Akala niya, ang likod ng pintuan, ay ang labasan papunta sa labas. Kaya naman, binaliwala niya ang babala ni Old Black. Naghahanda ng pumasok para mag-usisa. Sa sandaling iyon, itinulak siya ng isang malakas na batang lalaki. Ayaw siyang papasukin. Di nagtagal, ang kanilang pagtatalo, ay nakakuha ng atensyon ng iba nilang kasamahan. Hindi talaga maintindihan ni Xiaoma kung bakit ayaw siyang papasukin ng lahat. Mukhang wala namang panganib. Tapos, sa sumunod na segundo, biglang umihip ang isang masamang hangin mula sa likod ng pader. Sa nagtatakang tingin ni Xiaoma, ang mga pader sa magkabilang gilid ay unti-unting nagsimulang gumalaw. Sa pag-ikot ng malalaking gear, ang pintuan ay mabilis na nagsara ng tuluyan. Kung may tao sa loob, baka mapisa tayo dyan. Sa susunod, ikaw ang ipapahamak ko. Halata namang sanay na ang mga tao sa paligid. Samantalang si Thomas na unang araw pa lang ay litong-lito, maligayang pagdating. Ngunit sa gabing iyon, sinabi ng vice kapitan na si Yellow Hair ang isang sikreto sa kanya. Makinig ka. Narinig mo ba? Iyon ang labyrinth, nagbabago. Nagbabago ito gabi-gabi. Paano nangyayari yun? Sabi ni Yellow Hair, kinokontrol ng tao ang labyrinth dito, dahil nagbabago ang mga pader nito gabi-gabi, kaya hindi sila makatakas sa gumagalaw na labyrinth na ito. Makinig ka, sa totoo lang. Tanging ang mga runner lang ang nakakaalam ng sitwasyon sa labas. Sila ang pinakamalakas, ang pinakamabilis tumakbo. Kung hindi sila makakalabas bago sumara ang pinto. Makukulong sila doon magdamag. Walang nabubuhay doon ng isang gabi. Sabi ni Yellow Hair, maraming halimaw ang lumalabas paggabi. Wala pang nakakita ng halimaw na nakalabas ng buhay. Di nagtagal, sinalubong at pinaghanda ng salo-salo si Thomas na kara-rating lang. Pati ang mga bully na nang api sa kanya noong araw ay nagpakita ng pakikipagkaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig na ungol ng halimaw mula sa labas ng maze. Dahil dito, napaniwala si Thomas na totoo ang sinasabi ng lahat. Ngunit sa araw ding iyon, isang miyembro ng mga runner ay hindi sinasadyang nahawa habang naghahanap ng daan palabas. Dahil walang mahanap na lunas, napilitan silang itapon siya palabas. Sa pagdating ng gabi, naghihintay sa kanya ang tiyak na kamatayan. Kinabukasan, si Kapitan Lao Hei, para punan ng nawalang kasama, sumama sa isa pang runner para maghanap ng daan palabas. Ngunit papalapit na ang gabi, matagal nang naghihintay ang lahat sa pagbabalik ng dalawa. Nakikita nilang unti-unting nagsasara ang pinto. Kung hindi sila makakabalik sa oras na ito, nangangahulugan itong maiiwan sila sa labas. Pero sa sandaling ito, si Mino, na isang runner, ay hinihila si Leader Lao Hei habang naglalakad sila palapit. Halata na inatake sila ng halimaw, nang malapit nang magsara ang pinto. Pero si Camino ay ayaw pa rin sakuan ng kanyang mga kasamahan. Ang mga nakakita nito ay napasigaw na lamang, ngunit wala rin silang magawa. Pero bigla, si Thomas, bago pa magsara ang pinto, ay mabilis na tumakbo papunta sa kabilang dako. Astig.
Nagmamadali ka bang magpakamatay? Malinaw na hindi pa alam ni Thomas ang seryoso ng sitwasyon. Habang papalapit siya para tingnan ang kalagayan ni Kapitan Black, may narinig silang ungol ng halimaw mula sa malayo. Agad nilang inalalayan si Black. Balak nilang atali siya gamit ang baging sa mataas na lugar. Nang malapit na silang magtagumpay, may lumabas na halimaw sa dulo ng pasilyo. Para iligtas ang sarili, nagmadaling tumakbo si Mino. Iniwan si Thomas at si Old Black dito. Napilitang ayusin ni Thomas ang mga baging. Nang siya ay magtatangkang tumakas, nakuha ng nilalang sa lupa ang atensyon ng mga likido. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakita niya ang labis na ikinatakot ni Thomas. Pagkatapos noon, nagmadali siyang tumakbo. Ngunit kahit anong pagsikap niya, hindi pa rin namin matakasan ang halimaw sa likod namin. Matapos ang habulan, pansamantalang nakulong ni Thomas ang halimaw gamit ang mga baging. Pero sa sandaling iyon, dumating si Minho para sumaklolo dahil may napansin siyang kakaiba. Dahil pamilyar siya sa lugar, inakay niya si Thomas para tumakas. Nagbabago na ang labirin. Bilisan mo! Bilisan mo! Nagsasara na ang daanan. Bilisan mo, alisin mo yan dito. Ngunit sa sandaling iyon, isang matapang na ideya ang sumibol sa isip ni Thomas. Sumisigaw si Minho na tumakbo na siya. Ngunit hindi gumagalaw si Thomas. Pinapanood ang halimaw na sumusugod sa kanya. Hindi man lang siya nataranta. Nang lumapit ang kalaban, saka lamang siya nagmadaling tumakas. At dahil sa pag-akit ni Thomas, matagumpay nilang naipasok ang halimaw sa makipot na daanan. Kinabukasan ng umaga, nang dahan-daang bumukas ang pintuan, nakita sa mga mukha ng lahat ang pagkadismaya, dahil hindi nila nahintay ang pagbabalik ni Thomas. Ngunit nang maghahanda na ang lahat para umalis, isang lalaki ang lumingon at nakita ang isang hindi kapani-pani walang tanawin. Sina Thomas at Minho, magkaagapay, ay inaalalayan si Old Black pauwi ng ligtas. Ang lahat ay labis na nagagalak sa sandaling ito, dahil mula nang dumating sila rito, walang sino man ang nabubuhay ng isang gabi sa loob. Ang pagdating ni Thomas ay sumira sa alamat na ito. Nakita mo ba ang halimaw? Oo, nakakita ko. Hindi lang nakita, pinatay pa niya. Malinaw na ang ginawa ni Thomas ay sinang-ayunan ni Minho. Ngunit ang bully na pangatlo sa grupo ay hindi nasiyahan. Sinabi niya na sa loob ng 3 taon, ang lahat ay mapayapang nakikipamuhay sa mga halimaw sa labas. Kaya nagkaroon ng lahat ng lugar na ito para tirhan. Ang pagdating ni Thomas ay sumira sa kasunduang ito, at hindi alam ng lahat kung anong mga paghihirap ang kanilang haharapin. Kaya sinabi ng mga bully na parurusahan nila si Thomas. Pero si Minho, na isang runner, ay nagduda. Sinabi niya na nung nagmamadali siyang tumakas, si Thomas ang nagligtas kay Albie, ang leader nila, at siya rin ang pumatay sa isang halimaw na hindi pa nangyayari noon. Naniniwala siya na ang kulang sa grupo nila ay ang ganitong klaseng tapang. Pero habang nagtatalo sila tungkol dito, may malakas na ingay na nanggaling sa lagusan sa loob ng maze. Agad na nagsilabas ang lahat para tingnan. Pero dahil 3 araw pa lang nang ipadala si Thomas, hindi ito tugma sa isang buwang pagitan. Nang buksan ng lahat ang kulungan, natuklasan nila na isang babae pala ang ipinadala ngayon. At tila may hawak itong isang bagay. Nang buksan ito ng lalaking may dilaw na buhok, nakita nilang nakasulat, ito na ang huli. Ibig sabihin nito, hindi na muling magpapadala ng tao ang lagusan na ito. Habang naguguluhan ng lahat, biglang nagising ang babae. Thomas. Tinawag ng babae si Thomas at nawala ng malay, matapos maayos na mailagay ng mga kasama ang babae, para alamin ang sanhi ng lahat. Sinabi ni Thomas na babalik siya sa maze para imbestigahan ito, dahil sa kanyang panghihikayat, nagpa siya si Mino na magsama ng ilang tao para samahan siya. Pagkatapos, sabay-sabay silang naglakbay. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan namatay ang halimaw. Matapos ang ilang pagmamasid, napansin ni Thomas na parang may kung ano sa katawan ng halimaw. Lumapit si Mino at hinawakan ang ulo ng halimaw. Mula roon, nakakita siya ng isang metal na aparato. Ang numerong 7 sa screen ang umagaw ng pansin ng lahat. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Habang papalapit ang gabi, mabilis na bumalik ang lahat sa base. Samantala, dinala ni Minho si Thomas sa isang maliit na kubo. Nang itinaas ang tarpaulin sa mesa, lumitaw ang isang simulation ng gumagalaw na labirin. Sinabi ni Minho na ito ay gawa niya at ng kanyang mga kasama. 3 taon nang inabot ko para makuha ang resulta na ito. Labis na nagulat si Thomas nang makita niya ito. Nilakbay ko ang bawat sulok ng labirin. Bawat palapag. Bawat pader. Kung may labasan, matagal ko na sanang nahanap. Bakit hindi mo sinabi sa iba? Desisyon ni Albie, ang leader. Sinabi ni Minho na ayaw ng kapitan na mawalan ng pag-asa ang lahat, kaya hindi niya isinapubliko ang katotohanan. Pagkatapos, sinimulan ni Minho na ipakilala ang gumagalaw na maze na ito. Sinabi niya na mayroong 7 lugar dito. Tuwing hating gabi, nagsisimula ng gumalaw ang mga pader ng lahat ng lugar. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makatakas.
Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating ang dalawang kasamahan. Sinabi nila sa dalawa ang tungkol sa paggising ng babae. Pagkatapos, natagpuan ni Thomas ang isa. Mula rito, nakakuha siya ng isang mahalagang pahiwatig. Sinabi ng babae na may kasama siyang dalawang gamot nang ihatid siya. Bagaman hindi alam ng dalawa ang gamit ng gamot, tiyak na mayroon itong kahulugan. Pero bigla, napagtanto ni Thomas na maaaring ito ang lunas. Pagkatapos, kinanap niya si Deputy Leader Huang Mao, at sinabi ang kanyang ideya sa kanya. Habang nakatingin kay Lao Hei na labis na naghihirap, wala nang magawa ang lahat kundi subukan ng lahat ng paraan. Kinabukasan, habang dahan-daang bumubukas ang pinto, nagpasya sina Thomas at Minho na muling pumasok sa labirin para hanapin ang labasan. Sa kanilang patuloy na pagtakbo, mabilis na nakarating ang dalawa sa ikapitong sektor. Dahil napagpasyahan nila na ang halimaw na napatay ay nagmula sa lugar na ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang metal na instrumento sa likod ni Minho ay naglabas ng kakaibang tunog. Agad itong kinuha ni Thomas. Matapos ang ilang pagsubok, napansin na ang isang bahagi ay nagpapabilis sa tunog. Tila ba ginagabayan sila ng instrumento? Sa tingin ko, nagtuturo ito ng daan. Pagkatapos, sinundan ng dalawa ang tunog ng aparato. Mabilis nilang natagpuan ang isang misteryosong pasilyo. Habang tinitingnan ng paligid, si Minho ay nagtataka. Dahil sa kanyang alaala, sarado ito dito. Dahan-dahan silang sumulong. Pero bigla, ang pulang marka sa metal na aparato ay naging berde, kasabay ng isang malakas na kalabog. Ang pinto ng bato sa likod nilang dalawa ay dahan-daang bumukas. Isang misteryosong yungib ang bumungad sa kanilang mga mata. Nang sila'y lumapit para tingnan, natuklasan nilang mayroong maraming likido dito. Napagtanto rin nilang dalawa, na maaaring ito ang lungga ng namatay na halimaw. Ngunit, sa sandaling iyon, nagsimulang mag-scan ng laser sa loob ng kuweba, kasabay ng pagtunog ng alarma. Napagtanto nilang dalawa na may panganib na paparating. Kaya't nagsimula silang tumakbo ng mabilis. Samantala, nagsimula nang magbago ang mga pader sa loob ng labirin. Sa pangunguna ni Minho, tumakbo sila papunta sa base ng buong lakas. Sa pagsisikap nilang dalawa, sa wakas, nakabalik sila sa base bago dumilim. Pagkatapos, ikinwento nilang dalawa sa iba ang mga nangyari sa loob ng base. Ngunit ang bully sa tabi ay hindi nasiyahan. Sinabi niya na ang hindi pagsunod ni Thomas sa mga patakaran ay maaaring magdala ng nakamamatay na sakuna sa lahat. 3 taon na kayong nakakulong dito. Ibig sabihin, dapat kayong gumawa ng ibang bagay. Kung ganoon ka kagaling, bakit hindi ka nalang lumipad palabas? Yung kapitan, si Lao Hei. Gising na siya. Pagkatapos, pumunta ang lahat sa kwarto ni Lao Hei. Kahit gumaling na siya sa virus, malungkot pa rin siya. Sinabi ni Thomas na malapit na nilang matagpuan ang labasan. Pero umiling si Lao Hei. Hindi mangyayari. Hindi nila papayagan yan. Ano ba ang sinasabi mo? Nakatingin ng masama si Old Black kay Thomas, na para bang may kinalaman ng lahat sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nakuha ng ingay sa labas ang atensyon ng lahat. Ngunit nang lumabas sila para tingnan, napansin nilang ang dapat na nakasarang pinto ay hindi nakasara. Ibig sabihin din ito, sa kalaliman ng gabi, maraming halimaw ang sisilakay mula rito. Ngunit habang naguguluhan ng lahat, isang malakas na ugong ang narinig mula sa malayo. Ang isa pang pintuan sa likuran ng lahat ay dahan-daang bumukas. Kasunod nito ang pagbukas ng mga pintuan sa magkabilang gilid. Nagtataka ang lahat dahil hindi pa nila ito nakikita. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ang kanilang bangungot. Ang daming halimaw na lumabas mula sa labirin. Mabilis silang sumugod papasok. Nagsitakbuhan ng lahat sa takot. Ngunit marami pa rin ang napapatay. Ang grupo ni Xiao Ma ay nagtago sa kubo. Nakikinig sila kung may ingay sa labas. Akala nila ay ligtas na sila. Pero sa sumunod na segundo, biglang hinuli ng halimaw si Lao Hei. Gusto ni Xiao Ma na iligtas siya. Ngunit paano makakalaban ng maliliit niyang kamay ang halimaw? Sinabi ni Lao Hei sa kanya bago siya mamatay, na kailangan niyang ilabas ang lahat sa maze. Pagkatapos niyang sabihin yon, hinuli siya ng halimaw. Nang makita ito ni Xiao Ma, hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang mga kasama, at tumakbo palabas ng kubo para iligtas si Lao Hei. Ngunit nakita niyang umalis na ang mga halimaw. Bigla na lang sinuntok ni Gary si Xiao Ma nang magkasalubong sila. Sinisisi niya si Xiao Ma sa lahat ng kapahamakang ito, dahil simula nang dumating si Xiao Ma dito, hindi na naging mapayapa ang kampo. Sa harap ng napakaraming kasamahan na namatay, nakonsensya rin si Xiao Ma para maibalik ang kanyang alaala. Inagaw niya ang mekanikal na hieringilya na iniwan ng halimaw, at itinurok ito sa kanyang katawan. Dahil si Lao Hei ay nakabawi ng kanyang alaala nang mag-iniksyon siya ng panlunas. Noong siya ay nahimete, nagkaroon siya ng mga alaala ng laboratorio. Pagkatapos ng magdamag, naalala ni Xiao Ma ang ilang pira-pirasong alaala. Lumabas na siya at si Xiao Mei ay mga nagmamanipula sa likod ng mga pangyayari. Sila ang may responsibilidad sa pagpasok ng mga lalaki sa labirintong ito para sa isang pag-aaral. Sa ngayon, iyan lang ang naaalala ni Thomas. Sa puntong ito, ang iba na sumusuporta kay Thomas ay hindi siya sinisisi, dahil lahat sila ay magkakasama sa iisang bangka. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang
kayang magtulungan silang lahat para makatakas sa labirinto. Pero matapos ang sakuna kagabi, ang mga konserbatibo na pinamumunuan ni Gary, ay hinuli sina Xiaoma at Xiaomei. Balak nilang ialay ang dalawa, para makipagkasundo sa halimaw. Sa pagkakataong yon, sinamantala ni Xiaoma ang pagkakataon at sumugod. Pinatumba ang dalawang lalaking nasa paligid niya. Sina Mino at ang iba pa ay mabilis na kumilos. Paatrasin ang iba. Pagkatapos, umatras sila papunta sa bakana ng maze na may mga armas. Sino pa ang gustong pumunta doon? Ang labasan na iyon ang huling pagkakataon. Huwag kayong makinig sa kanya, kinatakot lang niya kayo. Sabi ni Xiaoma, kung mananatili tayo rito, maiipit tayo. Mas mabuti pang sumugal. At least, may pag-asa pang makatakas. Sa huli, nakumbinsi ang ilan. Sumama kayo kay Xiaoma para umalis. Pero karamihan sa kanila ay piniling manatili dito. Nang makita ito ni Xiaoma, hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at inakay ang lahat papasok sa labirin. Pagkatapos, nakarating sila sa ikapitong seksyon. Ngunit hindi nila inaasahan na sa daan patungo sa labasan, ay may lumitaw na isang halimaw. At mukhang ito ang tanging daan palabas. Inutusan ni Xiaoma ang lahat, ilabas ang mga armas at makipaglaban sa halimaw. Sugod tayo. Walang takot na sumugod ang mga batang lalaki sa halimaw. Patuloy silang umatake gamit ang mga sibat, bagaman sa pag-atake ng halimaw. May mga patuloy na nasasawi, ngunit ang pag-asang mabuhay ang nagbigay sa kanila ng malakas na puwersa. Sa huli, nag-api ng mga halimaw ang lalaki. Itinulak siya ng mga bata sa bangin. Pero dahil sa ingay, mas marami pang halimaw ang umahan mula sa bangin. Ang lahat ay umatras habang nakikipaglaban hanggang sa dulo ng yungib. Ngunit ang daan palabas ay hinaranggan ng isang malaking pinto. May lumitaw na isang compass sa itaas. Ipinapakita nito na kailangan ng 8-digit na password para mabuksan ang labasan. Hinala ni Xiaoma na ito ang pagkakasunod-sunod ng pagbukas ng labirin. Si Mino, na alam ang labirin, ay agad na isinigaw ang pagkakasunod-sunod ng pagbukas ng 8 labirin, kasabay ng pagpasok ni Xiaomei ng password. Naging berde ang compass, at ang pader na bato sa likod nila ay mabilis na sumara. Hinaranggan ng mga halimaw na sumugod. Ang lahat ay dumaan sa isang pintuang bakal. Dahan-dahan silang pumasok. Napagtanto nilang isa itong laboratorio. Ngunit ang kakaiba, may ilang bangkay ng mga empleyado na nakahandusay sa sahig. Mukhang sinalakay ang lugar na ito. Sa sandaling iyon, sa screen ng computer, biglang lumitaw ang isang video ng isang babae. Page 0, sinasabi niya na siya ang doktor na responsable sa eksperimento sa mga lalaki. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang layunin ng pagsubok sa kanila. Lumabas na sinunog ng araw ang buong mundo. Umalat ang taggutom at sakuna sa buong mundo. Pero hindi pa yon ang pinakamalala. Hindi malaman kung kailan. Isang nakamamatay na virus ang sumalakay sa utak ng sangkatauhan para makagawa ng panlaban sa virus. Ang mga batang ito na ipinanganak na may imunidad. Sila ang kinukulong sa nakakatakot na labirin sa ilalim ng masamang kalagayan. Pinag-aaralan ang aktibidad ng utak ng mga lalaki para makahanap ng paraan laban sa virus. Pero sa huli ng video, isang malaking grupo ng mga armadong tao ang sumugod sa laboratorio. Nagpakamatay rin ang babaeng doktor. Habang hindi pa nakakapag-react ang lahat, biglang sumulpot si Gary sa harap nila. Mukhang nasaksak siya ng halimaw. Kaya naging hindi stable ang emosyon niya. Hindi tayo pwedeng umalis. Halika, Gary, lumabas na tayo. Malaya na tayo. Akala mo ba makakaalis tayo dito? Hindi. Walang makakatakas dito. Pagkasabi ni Gally, itinaas niya ang kanyang baril. Itinutok kay Thomas. Inihagis ni Minho ang sibat. Nagwakas ang buhay ni Gally. At si Chuck, hinarang ang bala para kay Thomas. Bumagsak sa lupa at namatay. Sa huling bahagi ng kwento, isang grupo ng mga armadong tauhan ang sumugod. At inilabas ang lahat mula sa laboratorio. Nang makasakay na ang lahat sa helicopter, doon lang nila nakita ang kabuuan ng labirin. Akala nila ay nakalaya na sila. Ngunit hindi nila alam na ang nagpakamatay na babaeng doktor ay hindi pala namatay, kundi lumitaw sa isang conference room. Kapansin-pansin na. Ang unang yugto ng eksperimento sa labyrinth ay matagumpay na natapos. Kaya't isa rin pala ito sa mga eksperimento ng doktora. Ang mga batang lalaking nakaligtas ay sumakay sa helikopter at dumating sa isang lungsod na puno ng pinsala. Naghihintay pa sa kanila ang ikalawang yugto ng eksperimento.